see you in the trees. Everywhere I look, I feel your heartbeat. Majestic mountains high, in every drop of rain. All of this just shows me how much you love me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant care for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. Symphony, smell of the flowers, the richness of the soil, the sweetness of the fruit that satisfies. I am amazed by the symphony of your creation. I am amazed by your omnipresence. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. From a firefly to a shooting star, to the song the cricket sings, from the raging seas to the placid lakes, to the bubbling of the stream, from the rays I feel from the rising sun to the stillness of the night. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant love for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your beauty and your bounty.
morning and welcome to the Stories for a Better Normal. As you all know, we started this during the middle of the pandemic, sometime in April and May, born out of the bill which was passed on third reading in the House of Representatives called A Better Normal Bill. Because of the pandemic, things have changed, and we ask ourselves, do we want to go back to the old norm? Or do we want a new norm, which is a better normal? Ano bang ibig sabihin ng better normal? Ano bang ibig sabihin ng mas maganda at maayos na kapaligiran, kalikasan, pangangalaga ng ating kalusugan, ng ating sarili? Sa panahon ng pandemya, mabuti na lang, ang nahilig sa halaman. Marami rin ang nagkumbinsi sa kanilang sarili na panahon na para magtanim. Magtanim ng punong kahoy, magtanim ng halaman, magtanim ng gulay so that you grow your own food. To go into organic agriculture, to go into permaculture, even to do backyard gardening, even just pockets of gardens. Maski nga sa paso ay maski anong halaman, hindi bumili ng paso, magrecyclong ng bote, lata, plastic, maaring tamnan. Yung issue pa ng health ng ating soil, iba pang issue yan. But as we all know, marami rin nahilig sa mga ornamental plants. Gaya na makikita nyo dyan sa aking likod, sana hindi bawal yung akin, kundi makasitahin tayo ng aking mga ekspertong bisita ngayon araw na ito. So we ask, what is the ecological footprint created by the global and the local circulation of plants? What is the impact of other materials that we use for planting, such as plastic pots? Plastic ba yung paso ko? Hindi naman. Ay, may isang plastic. Pero nare-recycle naman yung ginamit kong plastic. Okay. Yung packaging na ginagamit and even transport. What are the threats of ornamental plant gardening to the environment, if any? Ayaw natin maging KJ kasi enjoy tayo ng gulay at halaman, ng ornamental plants na inaalaga natin na parang pet, hindi ba? Some news articles have reported plant poaching, even wildlife trading and profiteering. And a lot of people have lost their jobs during this pandemic, have turned to plant growing, which is good, and micro enterprises have come up, and that's good. May hanap buhay ang mga tao. But we want to know, what is the responsibility of the plantitos, plantitas, yun ang mga ginagamit salita, or plant collectors, o yung mga mahilig sa halaman, to ensure the sustainable ways of growing plants and making sure that the habitats where they come from, where they are sourced, remain unharmed so as not to disturb the ecosystem and biodiversity in our forests. So let me make it clear. Because we have our experts today, they will tell us yung mga pinanggagalingan ng ating mga halaman na ating ginagamit, pinopropagate, kinokolekta, binibili. Ito'y mabuti. May oxygen tayo sa ating mga kwarto, sa ating mga tahanan, opisina. Pero may epekto rin ba ito sa mga pinanggagalingan? Kaya kasama natin si Dr. Gideon Lasco. Ang ganda-ganda ng kanyang mga tinatahak na landas, ang kanyang inaakyat na mga bundok. I wish I could go with him in all these mountains, including the mountains of Antique. But he's done mountain climbing, mountaineering, not just in the Philippines, but in many, many countries abroad. He's a medical anthropologist. He will explain what it means from UP Diliman, my alma mater, a research fellow at the Ateneo de Manila Development Studies Program. And of course, you read his column, he's involved in environmental research and advocacy, building not just on his academic background, but also his lifelong pursuit of mountain climbing. Hi, Dr. Lasco. Actually, ang kaibigan ko, ang kanyang ama, na si Dr. Rodel Lasco, na since 2007, kasama ko yan
sa aking pag-defend ng Climate Change Act, which is now a law. But Gideon is also my friend. I like the way he deals with nature, and his expertise will be shared today. Our next guest is, I've worked with her in the INIPAS, the Expanded National Integrated Protected Area System. She left the DENR, but she's with the ASEAN Center of Biodiversity, and she knows whenever I have questions, maski na Sabado o Linggo, tinatawagan ko si Dr. Mundita Lim. She is now with the ASEAN Center for Biodiversity. She leads in facilitating regional cooperation and coordination on biodiversity conservation. So, tayo'y namamulekta ng halaman. We want it. It's good for the soul, for our mental health. But what is the impact on our environment? So, Dr. Lim headed many notable international roles, including the Convention on Biological Diversity subsidiary body on scientific, technical, and technological advice. Tell us about these technical terms in the fourth ASEAN Experts Group on the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna meeting. Ang haba, Mundita, but tell us about the CITES and what's happening now with this global, aside from the pandemic, the global surge in plant collection, and what is the impact on the environment. Joining us also is Dr. Ireneo Lit Jr., professor at UP Los Baños Institute of Biological Sciences. He is an entomologist. An entomologist, I believe, Dr. Lit, di ba? Yung eksperto sa mga insekto. Curator of the insect collection of the UP Los Baños Museum of Natural History. Good morning, Dr. Lit. So let's start with Gideon. Okay, let's start with the youngest in the group. Napaka-interesante ng mga artikulo mo. Hindi lamang yung political, kundi yung environmental sa Inquirer tungkol sa koneksyon ng tao at halaman. Paliwanag mo sa amin, although alam ko na, pero mas maganda, manggaling sa medical anthropologist, ang koneksyon ng tao sa halaman, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. What is that innate need to connect with nature? I can tell you about my own experiences, but from a medical anthropologist point of view, what is the empirical evidence or scientific basis of that innate need to connect with nature, especially during this pandemic? Bilang isang medical anthropologist, paliwanag mo sa amin. At pangalawang tanong ko siguro, ano ang huling bundok na inakyat mo, tinahak mo, at sa panahon ngayon ng pandemic na hindi ka makaikot hanggang sa South America at sa iba't ibang lugar, siguro lahat na ng bundok ng Pilipinas, hanggang yung mga bundok sa norte, sa Cagayan, Isabela, yung mga inakyat mo. Gideon, may we hear from you. Long time no see. Yes. Deputy Speaker, nice morning to see you, to see our colleagues as well, Ma'am Mundita and Sir Lit, and of course the Climate Change Commission. A pleasant morning. I greet all of you from Los Baños in this by the slopes of Mount Makiling, of course. Tama si Deputy Speaker na miss ko na talaga ngayon ang pag-akyat sa mga kabundukan natin. And I'm sure many of our fellow Filipinos feel that way, na namimiss nila ang kalikasan. And it's one of the reasons why people are turning to their own backyards, turning into their houses, trying to bring in nature inside their houses. So it's a phenomenon na nagaganap ngayon, which is very interesting for an anthropologist like me. So yung kaming mga anthropologists ay nag-aaral ng mga tao, mga practices, mga paniniwala, mga kaalaman ng mga tao sa pang-araw-araw nila na buhay, at mga pagbabago sa ating lipunan. So ngayong pandemic, it's amazing how plants have really emerged as something that people care so deeply. Dito sa Laguna,
makikita natin sa mga highway, pinipilahan talaga yung mga tindahan ng halaman. And of course, in social media, you can see people posting about their plants, posting about their plants for sale, and also displaying their plants in their houses. So, ngayong umaga, gusto kong magbahagi ng mga obserbasyon. Nasabi na rin kanina yon ni Deputy Speaker, pero balikan lang natin, i-review natin ano ba yung mga nangyari ngayong pandemya at ano yung naging gampanin ng mga halaman. So, next slide. So ito na nga, ang nakikita natin ngayon, with many people trapped in their condo units and houses, many have taken to cultivating indoor plants. So very interesting para sa akin na ang tawag ng mga tao sa sarili nila, plant parents, plantito, plantita. Because, syempre, in a way, it's said very lightly, hindi naman ganun kaseryoso. But the fact that people refer to themselves as parents or plantitos, plantitas, parang merong relationship na nabuo-buo with the plants as well, di ba? Inaalagaan natin yung mga halaman in the same way that we take care of our animal pets, etc. So that's fascinating. But it's very diverse. Meron mga iba, isang halaman lang, dalawa, but yung iba, one whole garden. So there are many reasons for this, different motivations. Yung mga iba gustong maging self-sufficient when it comes to vegetables. With the lockdown, people realizing na pwede naman pala, kaya naman pala magtanim, even with pots. Sabi nga ni Deputy Speaker, and even indoors, even in condo units, nakakapagtanim. And I'm very happy to share to everyone na nakapagtanim kami ng arugula sa aming bahay. Ito yung picture na yon. I really like arugula in my salads. So it feels so good. There's a reward in it. It taps into... Yon, arugula mo ba ay sa paso o sa plot sa garden? Sa plot sa garden. Okay. Mamaya, ipaliwanag kasi maraming may gustong arugula, mahal naman bilhin, at minsan hindi nabubuhay kasi sa Metro Manila. So nakapagtanim ka sa Metro Manila o nasa Los Baños ka ba? Nasa Los Baños. Maganda ang lupa. Akala ko Metro Manila. Sige, proceed. Thank you. But this is also, so economically speaking, di ba, parang vegetables, kaya naman pala magtanim, and it's empowering a lot of people to turn their land into vegetables, fruit, sources of food as well. And there's also personal fulfillment in that. So yun yung gusto kong emphasize, na this is not just something na economic, but it's also mental and even spiritual. People feel fulfilled na nakapagtanim sila. It's like an achievement in itself. Next slide. And it's creating a renewed economy around plants. So when I visited a mall a few weeks ago, nagulat ako yung isang store, parang naging tindahan ng mga halaman. E-commerce and social media sites have propped up, taking root all over Instagram, Facebook, etc. Selling everything, not just plants, but seedlings, pots, pesticides, all kinds of equipment related to plants. And I'm also seeing, lalo na yung mga kabataan na nagpo-post about their plants, there's a growing horticultural interest. So species, people are talking about scientific names, people are talking about different varieties of plants, even describing the botany itself. So there's a growing interest in plants as well, not just as a visual presence, but in terms of their biology. Next slide. So, bakit nga ba? Bakit nga ba ito nangyayari? Well, I would argue, I would think, based on people's sharing with me as well, na isang bahagi ito ay yung pagdala ng nature, pagdala ng kalikasan sa loob ng ating mga bahay. However, plants are artificial as they are natural. Kasi they've been sourced, grafted, marketed, transported in a process that spans centuries. Our experts later, I'm sure, will talk about this more. So ano nga ba yung mga nuances around a plant that's native, a plant that's from other places, etc. So, eto yung nangyayari ngayon. And there's growing concern that these commodification of plants can lead to the decimation of their habitats. We've heard from DNR, di ba? Nag-warn na sila sa collection of plants from national parks, etc. So mamaya, I'm sure we'll hear more of that. Next slide. And
plants are not just something that's with us as a person, but it's also part of our social lives. So ito nga yung mother ko, niregaluhan ko siya ng halaman on her birthday. So people exchange plants, people trade plants. Hindi sila makabisita personally, but somehow plants become part of their social lives. Plants as gifts, people talking about raising plants, exchanging pictures of their plants in their group chats, etc. So plants are also growing as part of our social lives in the time of pandemic. Next slide. Now, ito yung binanggit ko kanina, na the act of naming plants. I'm not sure if in our audience, meron tayong mga plants, people who actually name their plants. I'm seeing a lot of that in social media. I've heard some of my friends also name their plants, and I find it interesting kasi we only give names to people and things and organisms and other things that we value. So to name is to confer importance. Ito is to confer personhood. Parang ginagawa nating tao yung halaman, which it's quite interesting in itself. Next slide. Now, ano nga kaya yung significance pa? Bakit ganon? Bakit sobrang lakas ng appeal ng mga halaman? Well, I would say that they are like portable trees that we can carry along in our life journeys. Parang kasama natin yung mga halaman. My own mother, meron siyang mga bonsai dito na mas matanda pa sa akin, and then dala-dala niya yun kasama nung family. So it has value. It has value in terms of memory. It also grows. Somehow plants offer hope to us kasi, di ba, nakakagulat. Yung pinakita kong picture kanina, sa first slide ko, ay lumaki na siya. Ito yung picture niya ngayon. In fact, it's with me right now. This is Stefania, and if you can see, and laguna niya. It's amazing to see plants grow. And at a time na parang under threat yung mga buhay natin sa pandemya, ang mga halaman ay nagbibigay ng pag-asa sa pagsibol at paglago. However, it remains to be seen whether this will translate to environmental awareness and action. So the challenge for us is how do we mobilize people's affections for their plants in ways that lead to sustainable commitment to the environment. Next slide. So yun lang. And I look forward to hearing from our Dr. Late, of course, and Ma'am Mundita. Very good. Continuing the discussion. Thank you, Gideon. Honestly, I think that we cannot go anywhere except to where it is good. Kasi kung dati walang pakialam ang mga tao at putol ng putol o kaya hindi marunong mangalaga, ngayon may newfound love sila at yan ay pag-aalaga ng halaman. Ang issue na lang dito na malalaman natin mula sa ASEAN Center of Biodiversity at sa ating entomologist expert kung paano ang epekto ng pagdadala ng mga halaman na ito mula sa mga bundok na tinatahak mo, mula sa mga jungles at forest para maging decorative ornamental plants sa ating mga garden o sa ating mga paso, di ba? Pero kamukha yung katabi mo. Yan yung welcome plant. Is that the money tree? Ano ba yun? Oo. Ang tanong ko sa'yo, does it matter, just like the trees, kung native trees or imported species, ang halaman din ba, ornamental plants, masama ba mangalaga ng imported species? Or okay lang naman magkaroon ng ornamentals sa paso, sa garden, no matter how small, ng native at imported species? Or if that is not your field, then we will ask the experts about it. Gideon. Well, in fact, I would really defer to sa mga experts natin in the environment. Pero gusto ko lang idagdag very quickly na in terms of people's collection, so yung mga iba, nakita natin na for them, the rarer, the better. So meron ganung motivation yung iba nating mga kababayan na nakongolekta ng halaman. Siyempre, just like any other collection, the rarer or even the more expensive, so yung mga ibang halaman, nagiging status symbol din. And nakikita natin yan na napakamahal ng ibang mga halaman actually. So gusto ko rin marinig sa ating mga experts yung tanong na ano kaya yung implication when a plant has value? Nagabago ba yung pagtingin ng mga tao pag napresyohan yung mga halaman na ito,
mura lang yung halaman na yan. Nagbabago ba yung pagtingin ng mga tao dito? So I think that's a very interesting socio-economic dimension to plants. Ang sanang maging leksyon para sa lahat na nag-aalaga ng halaman, native man, endemic, indigenous, or imported, ay sa kanilang pagdidilig ay gamitin ang tubig ulan at magkaroon ng simpleng low technology na rainwater harvester maski sa kanilang mga bahay. Pangalawa ay gumamit ng organic compost galing sa kanilang food waste or maski manure ng mga hayop na inaalagaan kung nasa farm sila, hindi ba? So, even just that, and even reusing pots and pans, bote, lata, plastic, kung dahil sa pangangalaga ng ornamental plants, ay mag-harvest sila ng rainwater at sila ay maghihiwalay ng basura at i-implement ang RA 9003 at sila hindi na magtatapon ng food waste kung saan-saan. At kung hindi sila gagamit ng single-use plastic, ay nakabuti ang kanilang pagmamahal at hilig sa ornamental plants. So, anong klaseng mga activities, Gideon? Somebody as young as you are, a medical anthropologist, a scientist, a researcher, a media practitioner, a writer, you hold many hats from a family of educators. Ano pa bilang mountaineer, nature lover, writer, researcher, environmental advocate, doktor at teacher, anong activities na simple, hindi magastos, ang pwedeng ma-involve ang mga tao sa panahon ngayon ng pandemic na super distancing. Walang shake hands, walang beso-beso, hindi pwedeng dikit-dikit. Pagpunta sa labas, kailangan mask and everything. So, ano yung walang gastos na nakakabuti sa kalikasan, that's also good for the soul. What can you share with us? Well, I'd like to encourage everyone, deputy speaker, to really explore their own towns. And kasi pag ako, I've always wanted to travel all over, di ba? Pero na-realize ko ngayon, even within my own barangay, even within, dito lang sa amin, sa Los Baños, sobrang dami ng mga magagandang natural spots. And the outdoors are the safest place in a time of pandemic. It's empirically proven by our scientists na ang transmission is much less outdoors. And if we practice distancing, it's actually a safe space. So ano yung benefits ng pagpunta sa outdoor? Well, number one, it's physical and medical, di ba? We are able to exercise. Yung paglalakad lang is already good for our cardiovascular health and our mental health. And it's also being documented in biophilia movement, realizing that people are really meant to connect to nature and it has health benefits. At the same time, pag nakikita ng mga tao kung saan nanggagaling yung mga halaman na nilalagay nila sa kanilang mga bahay, we develop affection not just for the plants themselves, but also from the places where they come from, yung mga bundok natin, and even our forests. So, yung pagtuklas kung ano yung mga lugar sa ating probinsya o sa ating bayan na pwede tayong makakita ng mga puno, mga kagubatan, I think it's a very important, simple, but very important step for all of us. Ako, may bago na naman assignment lahat ng staff ko at may bagong assignment na naman ako sa sarili ko. Ang ganda-ganda ng hobby yan. Yan ang gawin natin. Walking, running, documenting, lahat ng makikita natin sa kalsada, sa ating barangay, sa ating bakuran, sa ating may kapitbahay, kung meron tayong burol, kung meron bundok, kung meron ilog, maski na nasa syudad, sa mga semento, may mga umuusbong na halaman. Picturean nyo, anong klase yun kung meron kayong maski anong smartphone, di ba? Maganda. Ipadala nyo sa Stories for a Better Normal or meron app yan para ma-identify. Alam mo, bago mo sinabi yan, yan ang hobby ko. Talaga marami kang ginagawa na I may be much older. Sabi nga nila, binibiro nila, OG plantita. I've been documenting lahat ng puno ko may ID.
nakaka-stress na nga. At lahat ng halaman na tutuklasan ko, kinakain ko. Um, ang alam ko lang kinakain nun, yung kaya na sinabi mo, I grow arugula at nag-grow ako ng iba't ibang klase ng lechugas. Alam mo ba? Siyempre, alam mo yung violet flower, yung blue pea, di ba? Yung blue ternate flower. At yung umuusbong doon, yung pink, hindi ko alam. Kamantige. Yung kamantige, yung bulaklak nyon, gaya ng blue ternate flower, kinakain. At pati yung kanyang dahon ay kinakain din. Kaya ako, maski nagtatabas ng puno, gaya ng neem tree, hindi ko pinapatapon. Dahil yung dahon ay tinutuyot dahil kontra yan sa iba't ibang mga hayop o pest na ayaw natin sa bahay natin. Pati yung mga baging mula sa puno ay hindi ko tinatapon dahil yan ay ginagawa kong bilog at linalagyan ko ng recycled Christmas decor. Meron na akong wreath na hindi na ako bibili sa department store. So sorry, hindi po ako magaling na customer dahil ginagawa ko po ang aking sariling dekorasyon. So, ang ehemplo na sinabi ko at sinabi ni Dr. Gideon Lasco ay paglaboy-laboy tayo, ay i-document natin, tuklasin natin ang ating biodiversity. What do we call it? A biodiversity walk, biodiversity tours. Ang ganda niyan, hindi ba? At hindi ka kailangan lumipad. At hindi kailangan mag-boast. At hindi kailangan mag-roro kung saan ka. O, para tayong nag-cultural mapping, hindi lamang ng tangible heritage na gusali, pero biodiversity mapping is part of cultural mapping. May homework na naman. Hihilingin ko sa lahat ng aking mga staff at consultants sa kanilang immediate kapaligiran. No matter how small your house is, maski nakatira ka sa building, pagbaba mo or pagdungaw mo, may makikita kang luntian. Tama? Gideon. Oh, you will share with me? Oh. Okay. So we go to Mundita. Nako, si Mundita, namimiss na siguro ang aking maraming tawag. Dahil kung siya yung nasa DENR nun, sa Biodiversity Management Bureau, I would call her every weekend, maski anong oras, hindi ko sinasanto ang linggo. At pinapapunta ko siya sa aking farm. O, Mundita, magbilang tayo ng mga puno. O, Mundita, paano ba ito? Okay. So, tell us, Mundita, ang mga pagbebenta ng halaman, ano ang epekto nito sa ating mga forest, jungle, sa ating biodiversity? Huwag tayo maging KJ ha, kasi maganda nga yung marami na hihilig sa halaman. Okay, Mundita. Ma'am. Thank you, ma'am. Okay. May I request the First slide. slides? Okay. We will request for the slide of Dr. Mundita Lim. Thank you, ma'am, for the invitation. And right, narinig ko na rin yung mga tawag ninyo. And so I'm very pleased to be part of this your series of webinars. So hindi na masyadong magdudwell dun sa mga advantages ng planting kasi nabanggit na halos lahat ninyo at the start of the webinar. Ayan, saka pati yung mention ni sa pictures yan, mga nagpo-post sa mga Facebook. So definitely it's becoming a very popular hobby. Pero this trend is not unique, hindi lang siya sa Pilipinas na nagiging sikat, but it's also becoming popular sa mga urban centers sa ASEAN. So, yung mga colleagues namin na nasa ibang bansa sa ASEAN, Malaysia, Indonesia, kinukwento nila na ganun din sa kanila. Sa Indonesia, for example, very popular yung Monstera variegata na sabi nga nila na up to 90 million Indonesian
rupee, that's 300,000 Philippine pesos ang benta. So, sa Pilipinas, so, as ng 50,000 yung benta. So, mahal yung mga, nagmamahal. Sa Malaysia naman, ganun din, maraming mga households ang nagtatanim. At katulad ng nyo, ma'am, mga nagtatanim din sila ng mga vegetables. Hello, can you hear me? So, yung mga benefits ng gardening, yung benefits ng gardening, next slide. Yeah. Yung mga benefits ng gardening, nabanggit na kanina, stress reliever, nagiging livelihood, sustenance, yung mga gulay na tinatanim nila, yun din, dun kumakain, dun din ang source ng pagkain. Kaya marami nagtatanim, lalo na ngayon nagkaroon ng pandemya. Yung long-term benefits naman, so ito yung immediate na benefits. Yung long-term, alam na nababanggit na rin Ma'am Lauren kanina, yung air, nakakalinis ng hangin at tubig ang mga halaman, nagiging attraction sila sa mga iba't ibang ibon at saka mga butterflies, mga paru-paro. So gumaganda yung iyong hardin kasi nakakakita ka ng iba't ibang kulay ng mga paru-paro at iba pang mga pollinators. First, recreational, environmental education, kaya na plano na biodiversity, ng mga gandang opportunity yung mga gardens in the long run, na makapagturo din tayo tungkol sa ating mga setting mga halaman. And of course, ang sabi nila, pag iba-iba yung mga halaman na tinatanim mo, sabi na ng mga eksperto, kung may variety ka of plants na tinatanim, nakaka-enrich din yon ng soil, ng mga lupa. So ito yung mga benepisyo. Kaya nga, lalo na sa long-term benefits, yung immediate, nakikita kagad natin yon, pero yung long-term benefits, hindi natin na mapapakinabangan kung hindi tayo maging conscious sa mga maaaring negative impact ng ating pagtatanim. So, ang isang nabanggit na kanina, yung dahil sa pagtaas ng mga presyo ng halaman, dumadami ang pumupunta sa mga bundok para manguha ng mga halaman sa ating mga kagubatan, sa ibang forest. Ang hindi minsan nakikita ng mga tao, yung ating hindi lang isang klase, iba-ibang forest yan. 10 types nga ang sinasabi nila. Baka mamaya mas makwento pa yun ni Dr. Junlit. Na tumaas ang poaching, tapos sa iba-ibang mga forest areas natin, binubunot yung mga halaman, tapos binibenta diretso sa mga may negative effect yun kasi ang Pilipinas, mataas ang endemicity o yung sinasabing mga halaman na nakikita lang dito sa Pilipinas. So next slide. Sa ASEAN, next slide. Sa ASEAN may more than 14,000 na plant species, 720 na ay medicinal plants. Tapos sa Pilipinas, meron tayong more than 10,000 plant species. Halos 50% nito ay endemic o nakikita lamang sa Pilipinas. Kaya pagka ganon, ibig sabihin, pag nawala siya sa gubat natin, wala na siya kahit, it's extinct in the wild. And syempre, pagka endemic pa at saka rare, mga unique, ganyan, yan yung mga paborito ng mga kolektor. Syempre, nagiging, nagkakaroon ng malungkot na implication yan sa ating sa
ecosystem kasi interconnected yan. Yung mga halaman, sabi ko nga, may mga nakadepend dyan ng mga iba't ibang klaseng hayop din, mga pollinators, yung mga bubuyog, mga paru-paro, ibon. At pag nawala yon ay of course, magsasuffer eventually. Hindi na magkakaroon yung bababa yung services na mabibigay ng ating mga kagubatan. At yung kagandahan ng tanawin, ng natural tanawin sa mga areas natin, maapektuhan din. Isang halimbawa, ito ay kwinento sa akin ng aking kaibigan na plantito. Itong plantito na to ay dati pang plantito. Bago pa nagsikat ang mga plantito, ay plantito na siya. Siya ay isang orchid collector na very conscious sa environment. At kinukwento niya natin. Meron tayong more than 1,100 na species ng orchids at napopoach siya, nilalabas sa ibang bansa, no? Tapos hindi na natin napapakinabangan forever. Wala na rin sila sa wild. Ang isang example ay yung or yung Vanda sandarina, yung waling-waling na native sa Pilipinas. Wala na yan sa wild, pero merong isang may foresight na breeder na sinave niya yung mga halaman at binibreed na niya ito yung sa Balago, sa Davao. Binibreed, pinopropagate na niya sa kanyang farm. Pero nakakalungkot na hindi na siya maisole sa dati niyang habitat kasi yung kasi ang mga orchids ay nakakabit yan sa mga puno. At yung mga puno na kinakabitan nila ay kadalasan, yun ay mga native species natin. So pag pinutol na yung puno at ni-replace na ng iba, halimbawa, naging kabit na yan or mahogany na yan, hindi na yan yung tamang puno na pwede nilang balikan. So ang nangyayari, yung mga orchids natin, pag pinoach sila or pati yung mga yung kung saan sila nakakabit, pag hindi na yan magre-recover sa wild. Kaya nagpapasalamat din tayo doon mga nakakapag-breed nito, pero para ng balanse, habang pinopropagate yan, dapat meron din programa para pangalagaan yung kanilang habitat. So, hopefully ito na ay isang maging programa later on. Meron pang isang klaseng orchid na naapektuhan ng poaching, yung sanggumay. Yung sanggumay dito, hindi yan, yung previous slide please. Orchid, previous slide, yeah. Yung sanggumay yung Dendrobium anosmum, hindi yan. Yan, yung sanggumay ito, yung nasa yung katabi nung Vanda. Nung 2016 ko nakausap yung kaibigan ko. 10 years before that, kinukwento niya na doon sa Benguet, merong sa ravines ng Benguet, talagang parang fountain down na nakikita niya yung mga sanggumay na naandun. So parang sa mga cliffs nakikita mo naghahang yung mga bulaklak na, tapos may amoy sila parang raspberry na scent yung mga sanggumay na yan. Pero nagkaroon ng boom sa demand. So, inubos na mga poachers yung mga nakakabit doon sa mga ravine, sa mga cliffs ng Benguet. Hanggang sa extinct na ngayon sila sa wild. Makikita na lamang natin sila sa mga ravine o sa mga nagro-propagate. So, yun. So, yung opportunity ba na maging ito ay isang ecotourism attraction na pinupuntahan saan ng mga turista ay nawala na, parang yung forever yung sustainable value niya nawala na dahil na-poach siya. At magkano lang na binenta yon? 35 pesos lang daw yung pagbenta ng mga poachers. Tapos ngayon, yung mga nagpropagate, yung mga nakabili niyan, dinala na nila sa abroad, $300 na lang ang benta ng isang halaman. So, luging-lugi talaga tayo. So,
sa ganyang mga mga impacts, no, ng illegal collection at saka trading ng ating mga native na plants. So yung sunod na so 100 yung genetic material na gagamit na sa breeding, pero marami pa rin na discover. Next slide please. Yung itong maliit na yan, ito ay isang maliit na orchid na nakikita sa limestone forest sa Mindanao. At hindi mo saan mapapansin yung, pero dahil very unique ito, at minsan kukuhanin nila, ang cute kasi, kinokolekta, ibebenta, pero hindi yan mag-grow basta-basta pag binunot. So kailangan mo ng ng expertise talaga para makapag-propagate ng orchids. So minsan, kukolektahin, bubunutin, tapos ang makakapag-propagate lang ay yung mga eksperto, yung mga mayayaman na sa ibang bansa na may technology, and then ibebenta sa atin ng mas mahal na. Samantalang dito sa Pilipinas, nauubos na sila. Okay. So, dapat medyo maging responsible tayo sa pagbili ng mga gusto nating i-collect. May mga iba pang mga popular sa mga collectors na may mga special needs. Katulad ng Nepenthes, yung pitcher plant. Next slide. Yung pitcher plant, next slide please. Yung pitcher plant before that. Anyway, yung pitcher plant po ay isang para yato. Parang predator siya kasi yung nutrients niya minsan nakukuha niya sa mga insekto na nag-feed sa kanya, tapos pag nahulog nadadigest niya. So may demand din para dito sa Nepenthes, pero mahirap itong buhayin. Benta niya yan most likely propagate. Okay. Hindi nila i-propagate. Ang Pilipinas ngayon ay kino-consider ng parang tayo na yung may pinakamaraming Nepenthes sa buong mundo. Very rich ang diversity natin sa pitcher plant. May 60 na species na tayo ng pitcher plant dito sa Pilipinas. So, ang daming species ng pitcher plant, so parang tayo ay haven ng pitcher plant. So dapat pangalagaan natin din siya at mag-ingat tayo sa pagbili ng mga species na binebenta nila. Kagot pa kayo sa pag-ubos ng halaman sa natural habitat nila. May mga iba pa katulad ng jade vine na sinasabi nila na ganun din, minsan kinukuha na lang sa gubat, no? Sabi nila may next slide. Jade vine. Yan, yung kulay berde, yan ay jade vine at napakaganda ring tingnan. Sabi nila may ibang kulay na yan. Kaya jade vine kasi kulay green siya, pero may mga iba pang mga kulay ngayon na nakikita na. At very popular din siya sa collectors, pero kasi native species yan, pag yan ay binunot lamang. Pero may mga nakakapag-propagate na nito, which is good. Of course, ang suggestion natin is, kung nangongolekta kayo, kumuha kayo from registered na mga farms. Kasi, yun nga, pagka dun sa tabi-tabi, bibentahan kayo. Kung hindi kayo sure dun sa source, malay nyo, kinolekta yan sa wild. At pag kinolekta sa wild, may mga special conditions yan para mabuhay. So, bibili nyo, nasayang na yung pera nyo, mamamatay lang yung halaman, makakasira pa kayo ng gubat kasi the more na bibili yan, the more na mangongolekta yung mga poachers from the wild. Yung Rafflesia, na rin, sikat na rin tayo sa Rafflesia. May mga
species na yun ng Rafflesia at may mga, kahit na may amoy ito, may mga tao pa rin na parang, uy, kasi unique siya, gusto nila kolektahin. Pero seasonal yung pamulaklak niyan, yung karamihan ng mga Rafflesia, at kailangan mo ng isang vine na yung host plant na kung saan sila tubo. So pagka yung host plant mo ay hindi sama dun sa equation mo, syempre iba rin ang pagpapatubo nun, mamamatay lang sa iyo yung yung Rafflesia. Hindi mo siya basta-basta pwedeng padamihin sa iyong garden. At mas maganda tingnan siya sa wild, mapapakinabangan pa ng communities kasi karamihan pag na-bloom yan, ina-announce na nila sa Malaysia, for example, ang taas ng mga turista dahil pag in-announce yan ay madaming turista na dumadating para lang picturean yung Rafflesia habang ito ay in full bloom. Isa pa halimbawa ng kinokolekta itong mangkono. Next. Mondita, Yung mangkono, yes, ma'am. Species ng Rafflesia ay meron sa Antique. I'm not sure uri Yes, ng ma'am. Rafflesia, pero meron kami ng Rafflesia speciosa. Tama ba yung aking sinabi? Yan ay meron sa amin sa Antique at but we don't sell it. Of course, at meron mga lugar na pwedeng puntahan na basta kaya mo ng walking ng konti at sa kabundukan namin yan. Yes. Ayan, mangkuno tree. Yung Ilosanos ba yan? Ma'am. Yes, ma'am. Yung mangkono, ma'am, nakikita sa mga limestone areas din. Meron sa Cagayan, meron din sa Mindanao. Ngayon, ma'am, ang threat naman dito, yung mga nangongolekta ng bonsai. Kasi hindi dahil tumutubo sila sa isang uri ng substrate na hindi naman talaga sila lumalaki. Minsan yung mga posters, binubungkal nila na kunyari ito ay bonsai. Pero hindi pala hindi siya bonsai kasi tinanggal mo na, eventually mamamatay din siya. At so ito yung yung kapag kailangan mahalaga na hindi rin tayo basta-basta maniniwala na ito'y bonsai. Kailangan alamin natin kung talagang ito'y binonsai or kinuha sa gubat at itinanim lang sa paso o eventually hindi mamamatay lang ito. So kailangan yung mga serious na plantito at plantita kailangan din conscious sila sa mga ganitong mga binebenta. So, etong susunod na slides, ito yung mga mga litrato ng recently na nahuling mga smuggle, no? Ito yung sa Zamboanga. At of course, nahuli ito sa pamamagitan ng DNR Regional Office headed by Director Crisma Rodriguez. At yung mga halimbawa ng may mga nahuling mga pitcher plants, for example, marami na sila endangered ito based sa listahan ng Pilipinas under sa DENR. Tapos meron din itong staghorn fern. So ito yung susunod na slide. Meron mga ferns din na galing sa gubat. Yung mga fern nakakabit din yan sa mga puno. So pagka yan ay poached, bubunutin na lang na naman yan at ibebenta. So yung staghorn fern ay isa rin sa mga popular na mga sa mga collectors. At may mga nakakapag-alaga, nakakapag-propagate, pero mahirap. So hindi basta-basta yan ay bibilin ko yung mga nakitinda sa tabi-tabi ay hindi rin siya practical. So wag kayo bibili basta-basta at malalaman nyo naman kapag merong mga yung mga enforcement agencies natin
lalo na yung specialized societies, may mga criteria na yan. May mga para malaman nila kung ito ay pinunot. Kasi usually putol-putol yung mga yung mga ugat, madumi, ganyan. So yun. So titingnan niyo yung mga ganung karakteristik, alamin kung siguradong ito ba ay kung ito ba ay binunot or ito ay lumaki sa isang maayos na farm. Yan. So yan yung mga halimbawa ng mga na recently. So ito ngayon, recently na marami pa rin talaga na nagpo-poach. At so kinukosyon natin mga kababayan natin, mga plantita na huwag silang basta-basta pili sa mga nang hindi sila sure kung saan nanggaling. So yun ay yun yung isang possible negative effect pag hindi natin tinitingnan kung saan yung source ng mga halaman. Bukod sa lugi na kayo kasi mamamatay eventually yung iyong binili, sayang yung pera, nakakasira rin ng possible na pagkakitaan ng mga communities sa nature, which one of them of which is yung of course yung ecotourism, na bangit na yung nasayang dahil naubos na sa Benguet yung sanggumay. Ang isa pa na negative impact, which siguro mamaya mas mai-expound ni Dr. Lit, no? Dahil din sa demand, marami na rin nagpapasok ng mga exotic species. So ito na yung introduction ng invasive alien species. Yan. Ito naman, dadalhin nila dito sa Pilipinas, tapos hindi nila nako-contain. So okay lang siya na alagaan sa garden, pero pagka ito ay accidentally or even intentionally itinanim sa bundok, may tendency sila na ma-overgrow yung mga native na species natin. Ganito yung nangyari doon sa Piper aduncum na naging subject ng isang study namin nung ako pa ay nasa DENR, dahil nung merong greening program noon sa DENR na halaman na pumatay dun sa mga seedlings na tinatanim ng DENR. Kasi itong Piper aduncum pala ay nag-overgrow at napapatay niya yung mga seed. Hindi tumutubo yung mga puno. So napakalungkot na may mga areas na sana na pwede nating i-restore, taniman ng mga puno. Pero dahil itong Piper aduncum ay dumami na at hindi na makontrol, hindi na tumutubo yung mga puno dun sa area. At ang isang nagpasok niyan, ang dahilan lang dun sa pagpasok niya is, sabi niya, gusto daw niyang mapuno ng green yung kanyang bakuran hanggang sa mga katabing mga adjacent na mga puno, adjacent na areas, pero hindi naman native yung kanyang ginamit na pang-greening sa labas. So, kumbaga, naging nagpakawala siya ng ganitong uri ng halaman. So, yung lantana camara, isang shrub na hindi din native sa atin, at nag-invade ng mga grasslands at saka yung mga ibang grazing area sana ng mga livestock. At hindi medyo may lason siya. Maganda yung bulaklak, pero ganun din may tendency siya na mag-overgrow, mag-crowd at mamamatay yung native na biodiversity. Mas marami sigurong halimbawa later si Dr. Lit. Meron ding yung sunflower actually. Next slide. Yung sunflower ay in some areas pwede rin siyang maging invasive. Again, kung hindi natin the slide before that. Okay, anyway, yung sunflower, that's right. Yung sunflower, native yan sa North America, hindi dito sa Pilipinas. Pero naipasok natin, may mga nag-grow. Okay lang naman din siya kung nasa pots. Pero pagka nakarating siya sa wild, yan ay
tinanim sa mga hindi dapat taniman, sa mga bundok or sa mga areas na natural areas pa natin, pwede rin nilang ma-overgrow yung mga native na species. Meron itong nasa picture, 2 years ago, merong naging few years ago, naging cherry blossoms na gustong i-introduce, no? So may mga local government na nag-introduce ng cherry blossom na of course hindi naman sa mga malalamig lang na area siya nag-grow at hindi native plant enthusiast na tingnan kung ano yung mga native trees na nandito sa atin. At yung isang kaibigan ko na tanis, kinukwento niya na meron na rin ngayon, may dumadami na nagiging popular. Okay. Mundita, we are losing you on the internet. Yes, ma'am. Hello. The audio and the video, there's a lag. Pero napakaganda ng mga impormasyon na binibigay mo at lahat ng mga litrato ng ating mga halaman at bulaklak ay ipopost natin sa Facebook at naka-Facebook live streaming tayo. We thank you very much. Nahihirapan lang kami, may lag ang audio at video mo, but it's been very, very informative. Thank you. I would like to ask more questions, but we are having difficulty with your connection. But we will listen now. Thank you so much, Dr. Mundita Lim. And we will recommend for the ASEAN Center for Biodiversity na magkaroon ng mga guidelines sa pag-collect ng halaman at yung mga invasive na mga halaman na makakasira ng native trees ay maaring ilista natin para alam din yung mga nag-landscape o nag-benta ng halaman o even collectors. Now, thank you so much, Dr. Mundita Lim. We go to Dr. Lit. Ano ba ang impact ng ating pangongolekta, paghihilig sa halaman sa mga insekto? Dahil alam natin, ito ang bahay ng ating mga hayop, ng ating mga insekto. Ano ang epekto nito, lalo na ngayon, the past 8 months of the pandemic, has there been a measured effect on insects and biodiversity because of the rampant collection at tumaas ang hilig ng mga tao? Is there a danger or is it all positive and that's good that people are becoming more aware of plants and vegetables and ornamental plants or edible plants? Dr. Lit. Okay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Deputy Speaker, sa paanyaya at nagagalak ako na sa pagkakataong ito na makapagsalita. Siguro simulan ko po yung, para mamaya ko sasagutin yung inyong tanong, simulan ko muna kung ano ba talaga yung, gusto kong pakita yung aking slides para makita muna natin ano ba talaga pag sinabing invasive, ano ba talaga pag sinabing, so first slide po, ano ba talaga ang kahulugan ng invasive na native na mga halaman? Next slide po. So meron tayong batayan, meron tayong definition kung ano ba talaga, pag sinabi bang invasive ay automatic ba na pagka sinabing foreign o dayuhan ay invasive na agad. So hindi po. Dalawang criteria. Ang una, yun nga, dayuhan o hindi siya native sa isang ecosystem. Pero kasabay noon ay kung nagdudulot siya ng alinman sa tatlong ito, pinsala sa ekonomiya, ikalawa, o di kaya pinsala sa kapaligiran o kalikasan, o pwede rin pangatlo, pinsala sa kalusugan ng tao. Pwedeng yung tatlong lahat o pwedeng isa lang doon. So, ang ibig sabihin po nun, kung introduce ng isang halaman, hindi naman automatic na invasive. Halimbawa, yung ating pinya, ang pinya ay galing sa South America, at pinapakinabangan natin, pwede nating sabihin na hindi naman siya invasive. Yung sunod po sanang slide, yung slide po ulit, pakibalik po.
Ay, yung sinundan po muna. Yan. So, pero kung katulad doon ay nakakapinsala na siya sa ekonomiya dahil gumagastos na tayo, dahil kinakailangang i-control, nagiging weed halimbawa, naging mapanirang damo, o kaya nagkakaroon siya ng hindi magandang epekto sa ating kalikasan. Katulad ng sa susunod na slide, tingnan po natin. So sa pangkalahatan kasi ay mayroong 10 klase ng epekto ang mga invasive species. So na-define na natin na foreign, at saka merong economic or environmental or public health negative effects. So una, ginugulo ng isang invasive species ang structure o struktura ng ecosystem. Tawag natin dito ecosystem modification. Next slide please. Sa halimbawa po nito, itong tinatawag natin na water lily, pero actually water hyacinth. Ito po ay na-introduce nung panahon pa ng mga Kastila bilang isang ornamental. Inilalagay sa mga ponds. Yung mahilig po tayo ng mga may spring o yung may water fountain. At inilalagay ito sa mga pond. Kasi maganda naman yung bulaklak. Pagmasdan niyo yung bulaklak nito, maganda. Pero nung magsawa ang mga tao, naalpasan lang yan at naging, pag tinignan natin ng Laguna Lake ngayon o minsan Pasig River, andyan na yung tinatawag nating water hyacinth o water lily. Next slide. Ganon din po ito. Ito naman ang na-introduce hindi bilang ornamental. Ang intention sana ay maging source ng ating ng isang fiber na pwedeng gamitin sa papel pero hindi umubra at nagsawa. At dahil attractive naman yung bunga niya sa mga ibon, ikinakalat ng mga ibon. Ang bilis po nitong kumalat at mahirap kontrolin. Next slide. Ito ay nung una kong makita sa Bundok Makiling po. To. Nung una kong makita sa Makiling na ako ay freshman pa lang. Actually, kabatch ko po yung tatay ni Gideon. Tapos ito, sabi, parang ang ganda ang gandang tingnan kasi parang napaka-natural. Pero nung napag-aralan na itinuro sa amin ng aming mga professor, hindi pala ito native. Ito pala ay introduced ornamental. Kasi pag nagpunta kayo sa Tagaytay, may mga ilang kainan doon na meron silang nakatanim na ganyan. May dalawang variety, puti at saka itong kulay na ito, violet. So itong Sunbergia o skyflower, nung nagsawa ang ibang tao ay pinakalat lang. Ayan, actually pumapatay po yan ng mga puno. Next slide. So ang Tumbergia pala ay hindi, kasi maganda lalo na yung puti. Sa Lourdes Church in Tagaytay, ang ganda rin ng Tumbergia. So ito pala ay hindi magandang ilagay kung meron kang bahay o farm. Is that what you're saying, Dr. Lim? So dapat po talaga babantayan natin ito. Tama po kayo, Deputy Speaker. Kailangan lang talaga babantayan mo ito, hindi mo pababayaan. Kasi napakaganda tignan di ba? Yung mga Ang ganda. Lalo na pag sabay-sabay pong namumulaklak. Ang ganda niyan. So what you're saying is that pag ito'y napabayaan at maraming bulaklak at gumagapang, maaaring nakapatay ng existing na native trees or plants. Actually po, tingnan niyo itong larawan ng gubat na ito sa Makiling. Yan po, nako-cover na niya yung mga puno. Oo, tama. Kasi masipag masyadong Ang bilis ng dumami. Opo. Next, isa pa po. Next slide please. Ayan. Ito daw po ay na-introduce nung panahon ng Hapon at kaya nga tawag ay baging Hapon. Hindi naman po siya ornamental pero yan, kumalat na rin sa maraming lugar sa Luzon. Next slide. Ito naman, inintroduce sana na pagkain pero hindi naging, siguro hindi nagustuhan. Ang tawag nga po, kinakain po ito sa Thailand. Pero ito, nung napabayaan, ang nangyari dahil mapula yung kanyang bunga at madaling kainin ng mga ibon, lalo na ang maya, at pagkatapos kumain ng mga ibon, ikinakalat nila yung buto. Kaya yan, mula sa Los Baños lamang po ito dati, kalat na sa buong Luzon at actually nakita ko na rin po sa ibang lugar. Magandang tingnan yung bulaklak, kaya lang po yan.
Actually, nakatikim na po ako ng talbos nito. Next slide. Ikalawang epekto ay nangaagaw siya ng pangangailangan o resource ng ating mga native na species. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang ilang baging o iba pang halaman na natalo yung ating native na halaman, na yung native na halaman natin ay pagkain ng isang endemic na paru-paro. Tingnan po natin yun kung alin ba yung native na halaman na yun. Next slide. So, yung native halaman natin ay yung Aristoloche tagala at talo po ito ng ating mga ipinakitang invasive vines. Ito po yung Aristoloche tagala. Native po ito sa atin. At yan po yung magandang paru-paro na endemic sa Pilipinas. Yung vine native pero hindi endemic. Pero yung paru-paro endemic sa atin. At sige, next slide. Natalo yung at kaya mababa na ang populasyon ng ating native na endemic na paru-paro na yon, yung common birdwing. Dati common, hindi na common ngayon. Ngayon, number 3, aggression and its analog, agresibong pagsakop o epekto dahil may angking chemical. Halimbawa po, may 2 puno na itanim ng malawak, ang mahogany at yemane o gimelina. Meron po itong tinatawag na mga chemicals na inilalabas nila at pag inilabas nila yon, natatalo nila yung ibang mga native na puno. So hindi po dapat itong itanim sa mga native na lugar, sa mga kagubatan kung may reforestation. Next. Pwede rin po ito na po yung sagot, Deputy Speaker. Ano bang epekto na sa ibang insekto? Halimbawa po, itong African tulip na ang ganda ng bulaklak. So marami pong nagtanim nitong African tulip. Pero napatunayan po na itong African tulip ay nakakalason pala yung pollen sa mga stingless bees. Marami po tayong stingless bees na mahalagang pollinator ng ating mga halaman. So may ilan ilang mga kahit na foreign or alien species ay hindi naman negatibo ang epekto sa native pollinators. Pero ito po isang halimbawa na ang isang invasive species ng halaman ay may negatibong epekto sa mga pollinators. Next slide. Pang-4, pwede rin pong yung invasive species ay magdala ng peste, na naging peste ng ibang halaman sa atin. Halimbawa po itong una, yung spiraling whitefly, itong puti-puti. Sa bagay, parehong puti ito. Pero yung una, yung nasa bandang left-hand side po. Iyan po ay nasa ilalim ng bayabas pag tiningnan natin. Minsan sa ilalim ng bakit nagkakaroon ng ganyang parasites? Ano ang dahilan at paano gamutin? Okay po. Bago ko po sagutin yung paggamot, dumating po yan sa atin kasi ang hinala namin ay introduced ornamental plant. Kasi maliliit po ito, hindi agad kalat sa umpisa. At ganoon din itong medyo yellow sa kanan naman. Na-introduce po yan sa introduced ornamental palm. So kasi pag hindi po dumaan sa proper quarantine procedure, ay madaling makalusot ang mga ito kasi nakatago lang po yan sa mga halaman natin. At paano kung dumami na? Ito, actually wala pong, yung isa walang masyadong nag-aaral kaya hindi po wala pa po tayong mabisang control. Pero ang ginagawa po kung backyard gardening pa lamang, itong mga puti-puti ay nasusugpo po yan ng diluted soap solution. Yun po ang spray muna natin. Para huwag muna tayong gumamit ng insecticide. Yan po yun. So pwede po yung diluted soap solution, yun yung aming ini-spray pagka may ganito sa aming mga halaman. Huwag lang pong matapang yung soap solution kasi may phytotoxicity din siya sa plants natin.
ilang, ang ganda-ganda po ng mga bulaklak. Kaya lang sa akin, masyadong dumami ang mga uod. Kaya I had to cut the ilang-ilang tree dahil ito'y nagpupunta na sa mga gulay na tinatanim ko at nagagalit na ng ibang tao, kapitbahay, dahil sa mga uod na galing sa ilang-ilang. Sabi ni Dr. Armand Paliho ng UP Los Baños ay normal daw ito sa ilang-ilang at talagang mauud ang punong yan. Ang ganda pa naman ng bulaklak. Apo. Seasonal naman po yung pagpunta ng uod, Ma'am Lawrence. Seasonal po siya. Hindi po siya long year. So, ang solution nga po doon, tama po, pwede po niyong i-prune at yung pagka naman po malayo sa mga bahay, hinahayaan lang natin yung mga uod kasi ang magandang nangyayari po doon, ang response ng ilang-ilang, pagka natanggalan siya ng dahon, magpo-produce siya ng bagong dahon at mas dadami yung bulaklak niya. Para bang kung babayaan natin yung kalikasan at malayo naman sa mga bahayan yung ilang-ilang, actually nagtutulungan po yung dalawa, yung uod at saka yung ilang-ilang. Kaya lang, pag malapit sa mga gulay, yung uod naman ay napupunta sa gulay at namamatay naman yung gulay na pangkain. O yan po. Siyempre po, pag malapit sa bahay o sa ating gulayan, medyo kailangan doon pumapasok yung kailangan natin ng control measure. Okay, proceed. May slides pa po kayo? Okay po, meron pa po. Okay, proceed with your slides. Okay. Ayaw naman po nating maging KJ, ika nga, kasi talaga namang maganda yung ibang introduced ornamental. Pero ipinopromote ko pa rin na mas maganda kung native plants ang ating i-promote. At sa panimula siguro po mayroong isang samahan, Philippine Native Plants Conservation Society, at marami pa pong ibang grupo. Makipag-ugnayan po tayo sa kanila at mismo sa Bureau, Biodiversity Management Bureau, alam din po nila ito. Pero kung talagang hindi maiwasan ang introduced plants, ito pong pangalawa, ang pag-aalaga ng halaman dapat katulad ng pag-aalaga natin ng pets o alagang aso o pusa. Dapat responsable tayo. Kung yung aso ay tinatali at hindi inaalpasan, kapag nagsawa na, dapat ganun din yung ating halaman. Yung aso, pag alam natin na ang alaga natin ay aspin, alam natin simple lang ang pag-aalaga. Pero halimbawa, ang alaga natin ay Dalmatian o kung ubang sensitibong breed, kailangan i-walk natin araw-araw. So ganun din sa ating paghahalaman. Alamin natin yung kanilang botany, yung kanilang biology. At babantayan natin na hindi makakalat yung kanilang propagules, yung kanilang mga sanga, hindi dapat sisibol kung saan-saan lang. At kung talagang sawa na, huwag itatapon. Pwedeng ipamigay. At kasi maganda naman talaga ang paghahalaman, nakakatulong yan sa pagbawas ng carbon dioxide. Nabanggit na yan ang ating dalawang speaker at nabanggit na rin ni Deputy Speaker. Pero dapat kasabay noon ang pag-aalaga ng ating laksang buhay o biodiversity. At huwag basta kukuha o bibili ng mga halaman mula sa kagubatan o kabundukan. Kasi may batas po tayo. Dapat masunurin din sa batas. Huwag itatapon o hahayaang kumalat ang mga buto at kahit anong bahagi ng halamang hindi native. Ay, napakaganda ng inyong presentasyon at gusto kong gumawa ng isang talakayan tungkol lang sa native plants. Gumawa na po kami ng talakayan noon tungkol sa mga native trees. Iba pa yung native plants, hindi ba? Trees, yung ay malalaking lugar, yung mga gustong mangolekta o yung mga bagong plantito at plantita o yung mga limitado rin ang access. Kasi mahal minsan pag imported pero pag native ay magandang malaman natin. Kaya hihilingin ko kay Dr. Lit na ipopost natin pagkatapos ng show lahat ng art cards ng ating tatlong speaker at kasama na rin ang listahan ng ating mga native plants. Ayan, napakaganda. At ang tanong ko po sa inyo, may mga insekto na maaring nawawala na dahil sa pagpuputol ng punong kahoy at ng maraming ornamental plants na native pero galing sa kabundukan na binababa
para ibenta. At sa 8 months ng pandemic, nangyari na ba ho ito or hindi pa naman ganun kagrabe as long as meron tayong awareness? Anong hayop, insekto ang malaki ang impact sa panahon ng pandemic dahil sa kawalan ng halaman sa mga ecosystem po nila? Actually po, Ma'am Lauren, wala pong nagdo-document kasi nga Okay. ito, kumbaga March lang po tayo, 'di ba? Parang March tapos pang ilang buwan po ngayon. So wala pong pag-aaral. Kailangan po nating magkaroon talaga ng masusing pag-aaral nito. Pero ang mga sensitibo po ay ang ating mga paru-paro, ang ating mga native bees. Yan po kasi yung mga unang naapektuhan kapag nawala yung kanilang kinakain, mga source ng nectar nila, mga source ng pollen. Okay. Alam nyo, maraming nanonood sa akin sa Facebook and I will read them. I'm sure ang tatanungin nila, ano bang entomologist? Sino ba yung guest ni Lauren? Okay. Ang expertise ninyo ay pangangalaga o kaalaman tungkol sa insekto. Tama ba ho? Ang entomologist. Pero sabi nila, mas gusto namin bulaklak, halaman kaysa insekto. Ayan. Kaya ibigay ko nyo ang connection ng insekto sa tao, insekto sa puno, insekto sa halaman, at insekto sa plantito at plantita. Ayan po. Okay po. Salamat po at natanong niyo yun kasi napakagandang katanungan. Sa pagbinilang po natin ng number of species, ang pinakamarami talaga sa lahat ng grupo ay mga insekto. Kumbaga sa bawat 4 na hayop, 3 na uri ng hayop, 3 ay insekto. At kung sa bawat 10 na uri ng lahat ng nilalang, halaman, hayop, mikrobyo, 5 ay insekto, 50%. So ibig sabihin nun, kahit saan tayo pumunta, ay merong insekto. At isama pa natin yung mga kamag-anak na insekto, yung mga gagamba. Una, kung wala pong insekto, wala tayong prutas na kakainin. Halimbawa, yung gustong-gusto nating mangga, yung ating manggang kalabaw na siyempre sikat ang Pilipinas dyan. Pero ang pollinator po niyan ay native na bees. Pagkatapos, ipaliwanag mo ang ibig sabihin na ang pollinator ay isang insekto na native bees. Ibig sabihin niyan, ang nagdadala ng buto sa pag-uusbong ng kalabaw na mangga ay native bees. Ganun ba ang ibig sabihin? opo, yan, tama po yun. Yan. Kasi kailangan natin simplify, i-relate sa pang-araw-araw na buhay. Pollinator, yan po ang nagdadala, nagtatanim. Diba? Ganun pa ho. Okay. Yun din kahit pa halimbawa, yung kamatis, mahalaga ang kamatis sa ating araw-araw na pagkain. Ang pollinator din po noon ay tinatawag nating bubuyog o carpenter bee na sila ang naglilipat-lipat ng pollen mula sa isang bulaklak papunta sa isa pang bulaklak para mabuo yung bunga at mabuo yung buto ng isang halaman. Pangalawang kaugnayan ng insekto sa tao, syempre may negatibo yung kumakain ng ating halaman, kumakain ng ating mga paboritong gulay o mismong sa palay. Pero may mga insekto rin naman na nagdadala ng mga nagdudulot sa atin ng sakit tulad ng lamok, dengue. So, yun yung pangalawa. Pangatlo ay ang mga insekto ay tumutulong sa nutrient cycle o yung pagkabulok ng mga basura natin o ng mga nalaglag na dahon para umiikot yung nutrients, para naibabalik yung taba ng lupa sa ating lupa. Yung mga sustansya na kailangan ng ating halaman. So, pang ilan na yon? Pwedeng pollinator, para mabuo yung bunga. Pwedeng negatibo, kumakain ng ating mga inaalaga ang halaman, o di kaya naman ay
yung pangatlo pwedeng nagdadala ng sakit para sa atin. Pero yung pang-apat ay positibo, hindi lang natin napapansin. Kasama sa pagbulok ng mga basura at ng dahon ay yung ating mga decomposing insects. Panglima ay pagkain sila ng wildlife. Maraming wildlife na hindi naman agad nagsisimula sa malaki ang kinakain at maraming wildlife na sa insekto nakadepende. So para makita po natin halimbawa yung mga native birds na iba o kahit yung mga palakan na native na endemic sa atin, mabubuhay lamang sila kung meron silang insektong kinakain. Lalo na yung mga magagandang palaka, di po ba? So maganda po silang, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga insekto. And then para sa mga artist, marami ding insekto na nakakapag-inspire para maging makalikha ng tula o makapag-paint. Yan. Yung So, mga insekto po na lumalabas lang every how many years? Wala na ako narinig ngayon. Hindi naman alitaktak. What you call it? Pag umuulan po, yung kuliglig. kuliglig. Oo. Anong tawag sa uri ng kuliglig? Yung sa ilalim ng lupa at lumalabas lang sila para mag-mate? Sikada po sa English. Sikada. Ang sikada ba ay considered kuliglig? Iba po yun? Yun po yung tawag natin, yung sa Tagalog, kuliglig. Although pagka sa Batangas po, kulilis ang tawag nila. Yun na nga. So, bakit po meron lang buwan naririnig ko ang mga sikada at meron mga buwan na hindi ko po sila naririnig? Usually po pagka umakay kayo ng makiling at April, May, or June, talagang marami kayong maririnig. Opo. Parang dry months po yan. Pero ngayon, parang wala pong sikada. Sa lowlands po, Ma'am Lauren, wala po. Pero pag umakay kayo ng bundok, meron po. Okay. At saka pag tagulan, wala po. Nakatago sila pag tagulan. Yun. Sila po, ang bahay nila ay sa ilalim ng lupa, di ba ho? O pagka po sila ay mga, ang tawag natin, bata pa, yung mga inakay, andun po sila sa mga ugat. Sa ugat ng mga puno. Opo. At lumalabas lang sila bawat ilang taon, di ba ho? Depende po ma'am sa species. Meron pong species na yung iba 17 taon at paglabas nila debut na yon. Wow. Magdidibu na sila sa 18th year. Oo nga. Tapos sila daw ay lumalabas para mag-mate. Hinahabol nila ang kanilang inimate sa malayong lugar. Tama ba ho yun? Halimbawa, pero marami po tayong endemic na dito lang makikita sa Pilipinas na sikada. Halimbawa po yung tinawag ko na laughing sikada kasi ang hunin niya sa halip na maingay ay parang sa duwende na maliliit na tawa. Sa bundok Banahaw ko po yun nakita. Siguro po mga every 3 years naman po yun. Paglabas nila, actually po mga lalaki lang yung maingay. Kumakanta sila, hinaharana yung kanilang nililigawan. At susunod po yung babae. Okay. Ang sikada po, pag umalis mula sa lupa at pumunta sa puno, ay parang naihian ako ng sikada. Ano ba ibig sabihin po nun? Kasi po nga ang kanilang ang kinakain nila, ang pagkain nila ay sumisip-sip sila ng katas ng puno. Okay. Ibig sabihin po lang liquid food. So syempre po yung excess sugar at saka yung mga hindi na nila kailangan, inilalabas nila bilang waste din. Pero wag po tayo mag-alala kung naihian tayo ng sikada kasi sugar lang naman po yun. Okay. So, talaga bang akala ko noon naulan, wala naman ulan. Pero sa ilalim ng punong pinuntahan ko, sabi ko parang may shower zoom. So, Opo. poisonous, hindi po yun nakakasama sa ating balat o infeksyon. Ito po ay sugary excretion ng ating mga insekto. Naihiyan na nga ako ng sikada. Opo, sugar po yun. Kinakantahan din ako ng sikada. So, anyway, natanong ko sa inyo yan. It's so interesting. In a way, I have so much interest in your science on the study of insects kasi mahilig po ako mag-inventaryo. Hindi lamang ng puno at halaman,
kundi na rin mga insekto, kung bagong klase insekto na didinig at rin-research ko po at gusto ko malaman ang kanilang native name sa iba't ibang lugar. Tawag sikada, tawag kuliglig, tawag sa Batangas, iba, di ba ho? Apo. Okay, so we will have another episode next time because it's 11:30 on native plants, perhaps even native insects. And what I would ask perhaps the ASEAN Center for Biodiversity and UP Los Baños, sana magkaroon tayo ng guide para sa ating mga plant parents. Tita ka man o tito, mother ka man, nanay o tatay, sa mga mahilig sa halaman. Kasi magandang big step forward na mahilig. I-guide lang natin para hindi makasama sa bahay ng ating mga hayop at hindi makasama sa kalikasan para pag mag-propagate, dadami sila at hindi mawala yung mga endangered na yun. Yan. Kaya babasahin ko po ang mga nakikinig po sa atin. Napakarami sa Facebook. I cannot read all, but we have, let me see, viewers from Antique, Laguna, Cavite, Rizal, Samar, Mandaluyong, among some of them, Julina Joy Villaruel, Liam de la Cruz, Antolin Juanilo Cordero from Hamtic, JJ Bedding, Francis Verano Tirane, James Santiago, Luis Petilo Falbunan, Alfred Ancharo, Gemma Regina Pescano Corpus, Rizal Graves Seco, Balagtas, these are regular viewers, Rosalie Ilano Alcazar from Alfonso Cavite, Chavez Flores saying that rainwater harvesting is a must. That's true. Every home should have simple technology. Yes. Hello daw to Dr. Gideon. Mukhang kaibigan mo ito. Lianza Putian May Delan from UP Los Baños. Nakikinig at nanunood ang ating mga kaibigan sa UP. Arlinda Gomez watching from San Pablo, my father's hometown. And Chavez Flores sharing a map on collaborative permaculture. Thank you so much. Rosalie Ilano Alcazar, we can do multitasking, a combination of plants and vegetables, planting to optimize the use of land and pots. Yes, it's true. She enjoys planting and selling a few, very good. And she shares her knowledge, very good. And she's a regular viewer of our webinar. Maria Rodora Agustin from San Mateo. Sana po ay wala kayong baha dyan. Yes, and Anneli Soligo, Raflesha Speciosa. Yes, si Balong Antique, Net Salazar from UEP Katarman Samar, from Maken Mandaluyong, Anneli from Good Morning, Dr. Lit. Meron kayong kaibigan, Anneli Uliga. Okay, and Jubilin Concepcion. Magandang umaga, Sir Juliet, maraming nanonood. Rosita Colapo of ABS, pinapanood po kayo. And what is a Thai cucumber or tamlin or tahi? Just some of the Facebook messages that I received. We will be giving away our starter kits from the Department of Agriculture. We will also give away our protected areas handbook with the Climate Change Commission for the first few viewers on our Facebook. Ito po ay patuloy na papanoorin, na nakapaskil na dyan sa Facebook page ng Inday Loren at ng Climate Change Commission, our partners for this weekly webinar. Akala ko noon, ilang linggo lang sa gitna ng pandemic noong Mayo. Aba, magpapasko na at napakarami pang mga topics na ating pinag-uusapan. So, Gideon, saan ang pinaka-huling bundok na iyong napuntahan at saan ang plano pong puntahan na bundok? Gideon. Well, Sana magsama si Gideon, si Dr. Mundita Lit at si Dr. Lit sa pag-akyat ng bundok. Si Mundita mag-identify ng biodiversity kasama si Dr. Lit sa mag-identify ng mga insekto at si Gideon naman gagawin mo ang lahat. Ikaw ang guide. Okay, Gideon. well, actually,
ngayon nagsa-start na akong maglakad-lakad dito sa Laguna, yung mga mababang bundok lang dito to parang kahit Very na may pandemic. Pero before the pandemic, I had a really memorable experience hiking in Ethiopia sa Ras Dashen, the highest mountain in Ethiopia, nung January. So, Very. You stop there because I want to do another episode on mountain climbing and trekking experiences. Remember when you came to my office as Senado noon and you wanted to connect me with the mountaineers of Antique? And I said, I want to sponsor something. And then we became busy. And then that was around 2 years ago. But we could do that. You could organize maybe a few mountaineers from different parts of a country with you again. And then one from the Cordillera, maybe one from the Visayas, one from Mindanao. We could have, and a lot of pictures of biodiversity. So it is so important that we chronicle, we document our biodiversity. Halaman man, gulay man, insekto man, mammal man, reptiles yun, at mga puno natin. At pangalagaan natin lahat yan. Dr. Mutita Lim, salamat din. At Dr. Junlit, sana dati si Gideon ay may plano sa akin, pinili niya ang pinakamababang bundok na aming lalakaran. Hindi ba, Gideon? Baka pwede natin, hindi ko lang kung kaya ko pa. May pinili kang bundok sa bandang Laguna na ang elevation ay mababa lang dahil hindi ko naman kaya ang ginagawa ng batang ito. Okay, but we will do another episode on trekking and biodiversity as well. Thank you so much to the Climate Change Commission. Thank you to the Mother Earth Foundation and to the Climate and Sustainable Cities of Fred Cosentino and Sonia Mendoza. So important when you collect plants, when you plant plants, edible or not, when you plant trees, do not forget to implement solid waste management ecologically. No to single-use plastic, recycle as much as possible yung lalagyan, bote, lata, plastic, use the food waste at itapon sa isang pit sa lupa at lagyan nyo ng twigs at mga dry leaves para meron na kayong organic compost. Ayan. At kung kaya, ay magtayo ng simpleng mura lang na water cistern, hulugan ng tubig, water harvester, para yun ang gagamiting pandilig, hindi na kailangan yung binabayarang chlorinated water ang ating pangdilig ng halaman. Sana ang tinitirhan ni Dr. Lit, ni Dr. Lim, at ni Dr. Lasco ay mayroon rainwater harvester. Sana kayo ay mga ehemplo na nag-i-implement ng aking batas na Republic Act 9003. At kung hindi pa, dahil kayo naman ay mga scientists at eksperto today, ay gawin na ninyo. At dapat meron kayong at least 4 trash bins. Hindi naman kailangan mamahalin. Bote, lata, plastic, at food waste. Iba yung papel na maaring na resikulo at yung pang-apat ay yung lata o residual waste at yun lang ang siyang kinokolekta. Para na ako nag-lecture, hindi na ito show. Thank you once again to all our Facebook viewers. Thank you to all our regular viewers because what we want to do is to share our knowledge, our wisdom, our experiences, and to tell you about our stories for a better normal because there is no going back to the old norm. Pangalagaan ang ating kapaligiran at kalikasan para sa sarili nating kabuhayan. Isang lunti ang Pilipinas sa ating lahat. God bless, keep safe, durugid niyo salamat, palangga ko kamo. Salamat. Salamat po. Thank you. Thank you, ma'am. thank you everyone. We will show photos. Yan. Ako'y si Plantita. Yan ang mga halaman, kailan baka may bawal. Hindi lahat yan native, I confess. Yan. Ah. Yan ay maalaga ko lahat. Kaya lang, marami din introduced. Mahirap mag-alaga ng monstera.
Hirap ako. Pera. Mahal nga. Mahal. Mahal. Oo, regalo lang sa akin, pero mahirap alagaan. Ayan, Mayana, madali. Yan. Sana minsan may music ako, pero hindi na alam ang gusto kong music. Yan ay wild lang. Yan ay hindi indoors. Yan ay inaalagaan ko outdoors. At hindi ako gumagamit ng chemical at all. Ay, Ang ganda, makulay, no? Yan. Pero ang aking ibang bulaklak ngayon ay nakalbo dahil sa bagyo. Ah, Yan. Plant-wise, responsible gardening. Hindi tayo KJ. Gusto lang natin ay pangalagaan ang kalikasan at kayo rin para hindi sayang ang bayad sa halaman. Alamin natin ang mga dapat at hindi dapat at tamang pangangalaga. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. salamat po. thank you.